have any spooky stories to tell? Yung ghost stories. Oo. Anong Marami meron? tayo niyan. Pero meron ding mga nag-share ng kwento sa comments eh. Meron ba? Meron! Sige, unahin muna natin siguro. Oo, unahin natin sila. Ang kwentong kababalaghan ni Aini Rose Sanico. Naka-off pa naman yung lights sa labas. Year 2019, namatay ang lola ko. Siyempre, hindi agad makaget over sa mga pangyayari. My family were born-again Christians. That is why we really don't believe in ghosts o mga nagpaparamdam na espiritu until this happened. Tahimik na araw yon, lalo na dito sa lugar namin pagtanghaling tapat. Wala ang mama ko kasi sinundo yung kapatid ko sa school. Pumunta ako sa kwarto nila mama para manalamin habang nagsusuklay ng buhok. Nakarinig ako ng iyak. Nung una hindi ko pinansin kasi baka sa kapitbahay lang namin. Pero sobrang tahimik talaga ng mga oras na yon. Muli, narinig ko na naman ang iyak. Palakas ng palakas. Halos tumayo ang balahibo ko sa batok pati sa lahat ng katawan ko kasi sa kabilang kwarto ko, which is yung kwarto na doon kami natutulog ng lola ko habang nagpapagamot siya dito sa Jensan. Napaisip ako na this time, I need to rebuke the bad spirit sa house namin. Nagdesisyon ako na pumunta sa kwarto, nagpatugtog ng worship song at nagpray over na malakas. Nung araw na yon, wala na sa isip ko kung makarinig man ng kapitbahay namin. Kasi iba eh. Nasa loob ako ng kwarto, yung amoy ng lola ko nandoon talaga. After nun, may mga nangyari pang iba. Pero kwento naman ni mama. Hoy, kinikilabutan ako! Doon ka ay ni Rose Sanico. Alam nyo ba, yung mga magkukwento ng kanilang stories sa comment section, bibigyan natin ng pa-premium mula kay Mama Nonsky Salok. Iyon! Ay! Naputol to ba yun? Mama Nonsky Salon, ayan, bibigyan natin ng 500 pesos worth of hair treatment gift certificate. Ayan. Pero, pag-usapan natin yung kwento, yung ba nagpaparamdam na mga mahal natin sa buhay na lumipas na, di ba? Yung mga lumisan na pala. Yan. So, naamoy niya yung mismong scent ng lola niya sa kwarto at may umiiyak. At may umiiyak. Nakakaano naman yan. Ano naman sabi mo dyan na ano? Nakakatakot po. Nakakatakot pagbasa pa lang ni Nabi, ano? Grabe naman. Siyempre, voice artist, kailangan. Galingan natin dito. May mga pwede tayong gumawa ng separate podcast about it, no? Sa dokumento ni Papa Lem. Nag-plug na naman. De, pwede yon kasi saan naaalala ko, may binabasa kasi akong libro. Anong libro Miss yan? Eileen Santos. Ay, ako din! Ikaw din? Libro ni Miss Eileen Santos. Ano yun? Galing din yung sa Voices in the Theater. Galing kasi sa'yo yun, no? Voices in the Theater. Ini-explain doon kung ano-ano mga type of ghost. So, may iba na historical haunting na meaning every time na matitrigger yung ganoong time or year or atmosphere sa lugar na yon, parang nagpi-playback lang yung memories at naririnig natin, kunyari, tawa or iyak, kung sa mismong panahon na yon ay sobrang strong yung energy, sobrang tama yung tapang ng kanyang energies doon sa lugar na yon. Every time na kunyari Friday nangyari yon, so every Friday of that same year ay nagpi-playback lang. Baka ganun yung nangyari, no? Sobrang takot or lungkot ang nararamdaman ng haunting na yon. Diba, Kuya Navi? Kung may explanation ka ba doon? Actually, isa yan sa mga inaaral ng mga paranormal experts, no? Yeah. So, para akong si ano ngayon dito, kasi, Kuya Ed, at saka, ito si Maring Jessica. Maring Jessica. Yun. So, isa sa mga inaaral ng mga paranormal experts is that everything is made of energy. So, parang sinasabi na kahit tayo, meron tayong mga energy. Tapos, kapag merong, halimbawa, isang lugar na sobrang naging mataas yung emotions natin, tapos doon tayo, kumbaga na,
yumao sa moment na yun. Parang may residual energy. Residual. Ayun pa rin yung isa pang pangalan ng historical haunting. Residual energy. Kasi residue Yes, residue. So natitira, naiiwan yung enerhiya natin doon. Sobrang kapit na kapit siya. And parang nasa loop. Yung sabi mo, kaya parang merong certain time of year or day na doon na-activate siya. Doon nararamdaman yung energy na yun. Kasi halimbawa, yun talaga yung naging routine ng tao, ganyan. So isa yan sa mga current na theories ng ating mga paranormal experts. Katulad naman nakikitang mga Kastila, mga nagmamarchang mga Hapon, kasi syempre grabe yung emosyon ng mga panahong yon, ng era na yon. Kaya minsan nakikita natin yung mga madre, may mga pare sa mga lumang simbahan, 'di ba? May mga ganung pangyayari dahil nga sa residue, no, yung energy nila.